Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, aircraft carrier strike group ng China deploy sa Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Nag-deploy ang People's Liberation Army Navy ng Liaoning Carrier Strike Group sa Philippine Sea noong Miyerkules. Ito ang unang deployment ng carrier sa Western Pacific mula nang matapos ang midlife refurbishment nito noong Marso, ang CNS Liaoning, na sinamahan ng dalawang mga destroyer na CNS Chengdu at CNS Huainan, ay namataan 130 milya hilagang kanluran ng Osuri Island sa Japan bandang 7 PM noong Martes. Ayon sa isang release noong Miyerkules mula sa Joint Staff Office ng Japan, ang Liaoning Carrier Strike Group ay naglayag sa isang lugar sa timog na 43 milya sa kanluran ng Osuri Island pagkatapos ay tumulak sa timog sa pagitan ng Yonaguni Island at Iriomote Island, upang makapasok sa Philippine Sea mula Martes hanggang Miyerkules. Ang tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na si Lin Jian sa isang press conference noong Miyerkules, ay nag-refer ng mga tanong tungkol sa Carrier Strike Group ng China. Sinabi ng baliw na China na binibigyang diin nila ang mga nauugnay na aktibidad ng China ay sumusunod sa lokal na batas at internasyonal na batas ng China. Hindi naman nagbigay ng karagdagang impormasyon ang Chinese Foreign Ministry patungkol sa deployment ng Carrier Strike Group ng China. Palalakasin pa ng Australia ang presensya nito sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng Joint Maritime Defense Activities sa Pilipinas. Sinabi kamakailan ni Australian Ambassador to the Philippines HKU sa mga mamamahayag, na ang kanyang bansa ay magpapalakas ng Maritime Cooperative Activities o MCA nito sa Pilipinas. Inilarawan ni Yu ang mga MCA bilang isang pagpapakita ng sama-samang pangako na palakasin ang kooperasyong panrehiyon at internasyonal, sa pagsuporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa pagitan ng Pilipinas at mga kakampi nito, sinabi ni Colonel Xerxes Trinidad, Hepe ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office, na plano ng Pilipinas na magsagawa ng mga regular na MCA para gawing normal ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ginagawa na ang schedule ng susunod na Joint Maritime Patrols. Magbibigay ng tulong pangkabuhayan ang Armed Forces of the Philippines para sa mga Pilipinong mangingisda na apektado ng taunang war game sa pagitan ng Pilipinas at US na balikatan exercise. Ito ang tiniyak ni Agusan del Norte Representatives Jose Aquino, na siyang dumedepensa sa 2025 budget ng Department of National Defense sa plenary deliberations sa 2025 General Appropriations Bill nitong Huwebes. Kabilang sa mga tulong na ibibigay ay sa ilalim ng mga programang Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD, at tupad ng DOLE na ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan at komunidad na maapektuhan bago magsimula ang balikatan. Tiniyak din ng mambabatas na sisiguruhin ng AFP ang kaligtasan ng mga lokal na komunidad sa kasagsagan ng naturang pagsasanay, sa pamamagitan ng pakikibahagi sa masinsinang pagpaplano at kolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan. Una na ngang sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa naturang deliberation, na may nakarating sa kanilang impormasyon na nahihinto ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Dakong Norte partikular sa Batanes dahil ginagamit ang katubigan doon para sa balikatan exercises. May mga po kami, mga report po kami na kung saan nagkakaroon ng mga balikatan exercises kasi ang dami na po no? Ang dami na pong mga balikatan exercises. So ilan nga po yung mga balikatan exercises this year? Ang ating AFP ay handa pong tumulong. No? They're willing also sit down. Ano pong pag-usapan kung may gustong imungkahi, especially galing po sa inyo, galing kanino man, para lang po sa maging maayos ang ng programa. Well, ilan nga po yung balikatan exercises this year? Yung balikatan po is only once a year ang balikatan. No. Pero I'm sorry to disagree, Mr. Speaker. Mayroon tayong mga balikatan exercises po sa iba't ibang mga areas. Kaya nga po nakuha namin yung mga report sa ating mga mangingisda at sa mga karatig na komunidad ng mga mangingisda. Kasi pag nagkakaroon po ng balikatan exercises, mukhang napipigilan yung kanilang mga economic activity. So to the detriment po ng ating mga kababayan naman, no? Dahil dito sa balikatan niya, halimbawa, dito sa may parting norte,
no, na nagkaroon, like yung Batanes, no, siguro, hindi lang siguro nababanggit yan or hindi nababalita. So nakakarating po sa amin na yung mga karatig na mga kabuhayan ng mga communities natitigil dahil nga doon sa alba ginagamit yung ating katubigan, yung ating dagat sa mga balikatan exercises. May ginawa pang pagpapasabog, no, ng barko na as part of the exercises. So, ito ay hindi ko pa nakuha yung exact na damage niyan doon sa mga bahura or mga damage niyan doon sa mga doon sa mga katubigan. So, tell me frankly po at accurately, ilan po yung mga balikatan exercises ng 2024? Ang Mr. Speaker, ang balikatan po, isang beses lang po sa bawat lugar, relocation. Every 3 years. Ilang lugar po sa ating bansa yung nagkaroon ng balikatan exercises? Maliban sa sinabi ko na po na Batanes. Four or five places, Your Honor. Okay, ano po itong mga 5 places? Ito po ay nasa Tarlac, Zambales, Lawag City, Palawan, and Cobra Island, Lubang. And Batanes? Wala pong Batanes. Ano po Wala yung pong nangyari exercise doon sa Batanes. Ano po yung exercises na naganap doon sa Batanes? Kasi sinabi po sa amin na meron din pong naganap doon at ni-report na nagkaroon ng nagkaroon ng disruption. Yung Batanes po ay last year po yun. Okay, nung last year. So yun po, yung sa Zambales po, yung nagsabi sa amin na nagkaroon po ng naging problema. So ganito lang po, kung natitiyak natin yung ating mga local communities at yung ating mga fisher folks and including mga farmers po natin, dapat matiyak po na hindi na-disrupt yung kanilang mga kabuhayan. Dahil alam naman po natin ang ating mga kababayan, ilan ba? 3 kahig, 1 tuka. Lalong-lalo na ngayon sa sitwasyon ng ating mga mangingisda na kung ilang araw yan na magkakaroon ng mga exercises ay nadidisrupt yung kanilang kabuhayan. Ngayon nga sa bahagi ng Zambales, sa bahagi ng Palawan, nagkakaproblema na tayo dahil dito sa issue natin sa West Philippine Sea. At kaya dapat po na ma-ensure, nagkaroon na po ba ng study or pag-aaral doon sa mga lugar, mga communities po na may mga konting disruption ng kanilang mga kabuhayan at mga social activities? Nagkaroon po ba ng ganon? First, ang ating pong programa, bago mag-umpisa po ang balikatan ay bumababa po sa community, sa LGU na magiging affected at bago mag-umpisa ay namimigay po ng katulad ng AIX, TUPAD, mamimigay po para sigurado na they will be engaging with DSWD para sa mabibigay ng mga kabuhayan doon sa mga lugar na magiging affected. And the AFP ensures the safety of the local communities during international military activities by engaging in deliberate planning, conducting both initial and final site surveys. They also prioritize coordination and collaboration with local government units. Additionally, the AFP carries out humanitarian civic assistance activities, which includes community health engagement, engineering civic action programs, civil military engagements, and civil affairs team activities. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.